Dapat order ako sa OBS na lang. Kaso nag-expire yung ano ko. Yung ano, power nawala yung solar, hindi ko ma-activate yung sa ano ko, PowerPoint na ano. Oo, Microsoft. Malaki kasi sa OBS, kaya hindi mo siyang sakit kayo. May screen din. Nagpapaganda kung ano talaga. Bumalit streaming. Ano, yung sound card, may Bluetooth pa. Pero dito recommended pag gagamit kahit na po yung Bluetooth ng cellphone, dapat pwede talaga sa inyo. Kasi hindi ko talaga ginagamit yung Bluetooth. Kasi kaya si Kuya hindi niya ginagamit yung Bluetooth. Pag no choice lang po talaga. Try ko din na-try namin. Actually, kasi nag-analyze sa ulit ang Laudia. Nag-live, tapos ginamit ko sa system yung mga nations. Kung sa, parang siya call center. Ginamit nila yung V8 lang pang live stream ng book. Ginawa nila parang yun. V8, ay yung mixer po ng V8. Bali parang V8 na po yung magiging control. Connect sa computer. Kaya mo na ilaw ko. Kaya ba mo, sige, tayo na magala.
Tayo po yung tumayo po. Sabi po sa awit 92, verse 2 and 3. Pag-ibig niyo'y wagas ay dapat hiya mukhang liwayway. Pagsapit ng gabi, ang katapatan niya'y hiyag din naman, ay di naman. Verse 3, ito ay pinayag sa saliw na alpat, tugtugin, salterio, sa magandang himig na tugtugin, diray, ipabayag ito. Ikaw
Wika o Yahweh, kay mabuti, pag-ibig, nananatili. Wika o Yahweh, kay mabuti, ang iyong pag-ibig, mananatili. Nakawin sa sayaw, lumanatili, pagkalang magsisigaw, nasakit dahil namumakaw sa piling mo. Ang gagalakan sa puso ko, loob ngayon, kesa Panginoon. Nakawin sa sayaw, lumanatili, pagkalang magsisigaw, nasakit dahil namumakaw sa piling mo. Ang gagalakan sa puso ko, loob ngayon, kesa Akawin sa sayaw, lumanatili, ang parang magsisigaw, nagkakilahin, namumakaw sa piling mo. Ang gagalakan sa puso ko, loob ngayon, kesa Panginoon.
Purihin natin, Panginoon. Yes, Lord. Mahal na ikaw, napakadakila sa lahat, Panginoon. Napakabuti mo sa aming buhay. Hallelujah. Diyos ay buti ng ating Panginoon. Nagtatupad sa habang panahon. Maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsikat ng tintong araw, patuloy siyang nagbibigay ng araw. Kaya sa puso ko'y bahagi, katawagan yayakin, pupurihin dakilakan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Pagwala ka sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man, maaasahan ang langit. Maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapanan. Pag-ibig ko'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Mula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man, maaasahan ang langit. Maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon. Katapatan ko'y matibay na sandigan. Sa bawat tindating tagumpay ka na'y naroon. Kaluyan pag-alas ang tunay na ginhaon. Pag-ibig ko'y alay sa'kin noon hanggang ngayon. Dakila ka, dakila ka, dakila ka. Sabay-sabay po tayo, dakila ka, O Diyos. Dakila ka, O Tayo po ay lahat ay may nalang. Hallelujah, Lord. Salamat po sa linggo na to dahil ipinagkaloob niyo po kami sa isa't isa na umating dito sa church. Sana po lahat ng nandito, Lord, bigyan niyo po ng blessing. At sa pastor na po magsasalita dito, Lord, ikaw na po ang bahala. Bigyan niyo po siya ng maraming salita
para po, para po hindi naman po kami mahadyak sa kasalanan. Lord, bigyan niyo po kami ng blessing, maraming kaunawaan, Lord. In Jesus' mighty name, Amen. Manatili po tayo. Tayo, at patiin po natin ang isa't isa. Ayan. Ayan, para tayo welcome. Welcome po, brother. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ayun, pwede na po tayo maupo. Thanks, offering po. Sa Lucas 6:30 verse 38. Magbigay kayo at kayo bibigyan din. Gustong takal, siksik, liglig, at takal, siksik, liglig, at umaapaw ang ibibigay sa inyo sapagkat ang panukat ng ginagamit nyo sa iba ay sharing gagamitin panukat sa inyo. Ay may pagpapahagi po ng kanta. Si Sister Maribel Para po sa ating Panginoon. Habang nagta-tithes and offering po tayo, kaya palakpakan naman po natin ang ating Panginoon. Paghilang Panginoon, ang awit na ito, kung kayo nakaka-relate sa kantang ito, pwede niyo akong sabayan para sa pagpapulang sa ating Panginoon.
Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus is enough, the only one for me. And it will all take your place, my precious Savior. Who can stand between the Lord and
na lang pala. Ayan po, ang ating pong announcement. Every Sunday po, nag-start po tayo ng 4 o'clock p.m. hanggang 6 o'clock p.m. Ayan po, and every Wednesday po, nagkakaroon po kami ng prayer meeting. Nag-start po kami ng 6 o'clock p.m. hanggang 9 o'clock p.m. Lahat po tayo doon ay welcome. Kung sino po yung gustong sumama o sumali sa ating prayer meeting, pwede po. At yun po may mga prayer request po, yung may mga sakit or mga problema dyan sa ating pamilya, tahanan, pwede nyo po kami i-message para may pag-pray po namin kayo. Maganda po kasi sama-sama po tayo nananalangin sa ating Panginoon. And yun po, sana po every Sunday makapag-invite din po tayo ng ating mga pamilya, kapatid o ating mga kapitbahay para pati po sila ay nababahagi na ng salita ng ating Panginoon. Ayun po. Ayan po, maraming salamat po sa special number para sa ating Panginoon. Napakagandang awitin po. Ating Sister Maribel. Ayan, maraming salamat po. Ayan, dumako na po tayo sa ating Word of God. Tinatawagan ko na po ang ating puting pastor na si Pastor Eve. Palakpakan po natin ulit ang ating Panginoon. Praise God, praise ng Panginoon. Siguro po doon sa special number, Sister Maribel, napuspos na po tayo, no? Parang nung awit din at mapahiwating ng pagmamahal sa ating Panginoon. Amen po ba? Praise God. Kaya kapatid, doxology na. Okay na yung awit, mensahe na yun, ng Panginoon. Praise God. Ayan. So, ang ating pong paksa ay ang pananampalatayang nakalulugod sa Diyos. Paano po ba ito? Ano po ibig sabihin ito? Pananampalataya nakalulugod sa Diyos. Hebrew 11, verse 6. Ayun po tayong lahat bilang paggalang po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Sabi po sa talatang ito, at kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya, ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ng timpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Panalangin po tayo. Salamat po aming Amang Diyos sa langit. Sa pagkakataon kami makapakinig ng iyong salita at maipabuhay po namin ito. Turuan po kami ng iyong banal na Espiritu at ikaw lamang po ang maayaya at maluwalhati sa oras na ito. Sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Alapakan po natin. Sige po, tayo po ay makaupo na at mag-focus po tayo sa mensahe po ng ating Panginoon. At kung mapansin niyo po ang inyong katabi na pumipikit na po ang mata, ay binibigyan ko po kayo ng pahintulot na kurutin po ang inyong katabi. Pag nagalit po sa inyo, ituro niyo po ako. Sabi ni Pastor, kurutin kita kasi nakakatulog kayo. Marami pong napagaling ako na may sakit na insomnia. Nung nakiligtan ko sa mensahe ko, nakakatulog na po. Gumaling po yung kanyang insomnia. Purihin ang Panginoon. Ayan. Ang layunin po ng ating pag-aaral ay upang maunawaan natin at ipamuhay ang tamang pananampalataya sa Diyos at kay Kristo Jesus upang tayo ay kalugdan niya. Purihin ang Panginoon. So, ano po yung kahulugan ng salitang kalugdan? Bakit po napakahalaga na maunawaan natin yung kahalagahan po ng pananampalataya? Na kung walang pananampalataya, hindi po tayo pwedeng kalugdan ng Diyos. So, ibig sabihin po ay kalugdan sa English po ay to please.
So, basahin po muli natin yung ating talata sa wika pong Tagalog. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Sapagkat ang sinumang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalataya ng Diyos at siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga sigasig na humahanap sa Kanya. Para maunawaan po natin ito, basahin po natin sa wikang Ingles sa King James Version. Yan. But without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Purihin ang ating Panginoon. So, sa wika pong Ingles, ay balik mo. Sa wika pong Ingles, ay sabi ko diyan, it is impossible without faith to please Him. To please Him. Pero pag tinignan po natin sa Tagalog, angat mo kasi. Ayun, kanina. Pabalik. Ayan. At kung walang pananampalataya, hindi maaaring kalugdan ng Diyos. So, pagdating po sa Tagalog, ay ang Diyos kinalulugdan tayo. Pagdating po sa King James, ay pabaliktad. Tayo po ang nagbibigay lugod sa Diyos to please Him. So, mali po ba yung pagkakasalin sa Tagalog ng King James Version? Hindi po. Sapagkat ang ibig sabihin po ng kalugdan ay to please o bigyan tayo kalugdan ng Diyos ay parehas lang po yan. Two-way po kasi yan. Tignan po natin yung kahulugan ng salitang to please. Ayan. So, galing po ito sa salitang Greek word. Ang Bible po natin, New Testament, ay originally simulat po yan sa wikang Greek. Greek po yan, mga panahon na yan. At ang kahulugan po nito ay galing po ito sa salitang euaristeo. Euaristeo, to gratify entirely. Sa King James ay to please well. O sa Tagalog po ay magbigay kasiyahan. Bigyang kasiyahan. To please well, to gratify entirely. O magbigay ng kasiyahan o kaligayahan. At bigyang kasiyahan, partikular ang Diyos. So para maunawaan po natin ang magbigay lugod sa Diyos at kalugdan ka ng Diyos, ay may kabaligtaran po ito. Ang kabaligtaran po ng magbigay lugod sa Diyos, magbigay kasiyahan sa Diyos, ay galitin ang Diyos o inisin mo ang Diyos. Naintindihan po ba? Yun po yung opposite, no? At pagka initis mo ang Diyos at dinalit mo ang Diyos, hindi ka tutuwa ang Diyos sa iyo. So, ang Diyos po yung magagalit sa iyo. Ang gusto po natin ay matuwa ang Diyos sa atin. Bigyan tayo o malugod ang Diyos sa atin. Para mangyari po yun, ay kailangan pasiyahin po natin siya. At paano po natin mapapasaya? Ang sabi po ng ating talata ay sa magitan ng pananampalataya. Kung walang pananampalataya, ay hindi po tayo maaaring kalugdan. Bigyan ko po kayo ng halimbawa ng to please or yung magbigay lugod sa Diyos at yung salitang kalugdan ng Diyos. Kung ano po ang ibig sabihin. So, I will use to please or kalugdan in a sentence. Ayan. Ito po yung example natin. Ayan. Sabi po sa example natin, no? Sa wika English, Mary wishes to please her mother-in-law. So, hindi po yan sa, no? Dali lang po. So, she gave her gifts. Mother-in-law. Ano ba sa Tagalog, mother-in-law? Yan. Vienna. Ayun, Vienna. Sino po ang may mother-in-law rito? Vienna ang maitaas kamay. Vienna. Ikaw wala ka lang din. Di ba? Meron pa rin. Meron. Sino ba? Hindi naman po yung nandito eksakto. No? Meron pa po po yung mother. Meron? Dalawa lang? So, alam niyo. Kayo po yung mother-in-law. Sino po yung mother-in-law rito? Yan. Purihin ng Panginoon. Kaunti lang.
Praise God. Okay, naintindihan po natin, no? Si Maria ay mayroong mother-in-law. Sabi niya, Mary wishes to please her mother-in-law. So she gave her gifts. So in Tagalog, gusto ni Maria na magbigay lugod sa kanyang biyelang babae. Kaya binigyan niya ito ng regalo. So paano po napasaya? Gusto ni Maria, pasayahin niya yung kanyang biyelang babae. So paano po niya ito pinasaya? Binigyan po niya ng regalo. Purihin ng ating Panginoon. Naalala ko po yung aking, ko na ikwento ko rito. Okay? Nung aking asawa ngayon, ay girlfriend ko noon, first time ko pong dinalaw yung aking girlfriend ko lang po, yung aking misis. At binila ko po siya ng isang dosenang Dunkin Donuts. Masarap yung Dunkin Donuts. Sino po tatanggi sa Dunkin Donuts? Iba-ibang flavor. So, nung binigay ko po doon sa aking biyena, doon pa lang sa pinto, pagsalubong ko, pagbigay ko po, hinabis po niya yung aking lumipad po yun, pinalayas po. Dahil yung biyena ko pala ay biyena tubi, nung panang yun, ay may diabetes. Papatayin ko pala siya sa manitan ng Dunkin. Yung akin namang girlfriend noon, asawa ko na hindi naman sinabi, diabetic pala. Hindi naman niya alam yung nire-regalo ko na Dunkin Donuts. So, imbis na mapasaya ko yung aking biyena, inimis ko. Inalit ko. Ayan. So, sabi rito, anong epekto ng biyena sa biyena ng babae? So, her mother-in-law was pleased with her. Natuwa? Natuwa, no? So, her mother-in-law, in return, no, was pleased with her. Natuwa. In Tagalog, kaya ang biyena ng babae, ni Maria, ay kinalugdan siya o nalugod sa kanya. So, dapat ba nating bigyang kalugdan o kasiyahan ng Diyos? At kalugdan tayo ng Diyos? At masiyahan o masiyahan ng Diyos sa atin? Amen po ba? Amen. So, dapat po nating bigyan kasiyahan ng Diyos, bigyan lugod ng Diyos, para ang Diyos naman ay kalugdan tayo. So, ang Diyos, para matuwa sa atin, kasayahin natin siya. Ang sabi po sa Hebrew 11, verse 6, paano po natin gagawin yun? Kapatid, paano mo bibigyan kasiyahan ang Diyos? Ayan, ay, kapatid. Ayan, ayan. Sabi po dito, Hebrew 11:6. At walang pananampalataya ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. So, paano po natin mabibigyan lugod ang Diyos? At in return, ay tayo naman ay kalulugdan ng Diyos. Ito po ay sa magitan ng pananampalataya. Kasi baka nag-iisip kayo, ano kaya ireregalo ko sa Diyos? Ay, ako ay bibigyan kong kalugdan ng Diyos. Pasasayayin ko Diyos para ang Diyos naman ay bigyan, ay kalugdan ako. Matuwa sa akin. Anong gagawin natin? Ay, nag-offering, di ba? So yung mga nag-offering, natuwa kaya ang Diyos doon sa offering natin. Matutuwa ng Diyos dito, 10 pesos. Sabi niya, nasa laki po ba yun? Hindi eh. Yung ikaw ay nagbigay, di ba? Natuwa ang Diyos. Paano po tayo, paano naman po natin gagalitin ng Diyos? Yung hindi ka nag-offering. Hindi ako nag-offering, hindi po yun. Paano po matutuwa ang Diyos sa atin? Paano po natin siya inisin, gagalitin? Ang sabi po ng Biblia ay sa magitan ng pananampalataya. Amen? So, kung nag-offering ka, pero wala kang pananampalataya, yung offering mo, patay. Bali wala pa ipakitang tao lang po yun. At di po matutuwa ang Diyos sa atin, dahil hindi naman tayo nagtitiwala at pananampalataya sa Kanya. So, lahat po ng ating gagawin, okay lang po yan kung sa ating mapasaya ang Panginoon. Yung pagdalo po nyo rito, nakapasaya natin ang Panginoon. Pero kung kayo po'y dumali rito nang walang pananampalataya, ay wala po yan. Hindi po natutuwa ang Diyos. So, paano po matuwa ang Diyos at tayo kalugdan ng Diyos? Sa magitan po ng pananampalataya. Tandaan po natin, ang kabaligtaran po ng kalugdan ng Diyos ay magalit ang Diyos. Okay. So, para po magalit ang Diyos, niyo bang galitin ang Diyos? Simple lang po. Huwag po tayong magtiwala at manampalataya sa Kanya. Tumigil po tayo sa pananampalataya sa Kanya.
Yun lang po, ay magagalit na po ang Diyos sa atin. Gusto po natin matuwa ang Diyos sa atin, bigyan kalugdan tayo ng Diyos, parang panatayan po tayo. Paano po ito? Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Sa Old Testament, ang piniling lahi po ng Diyos ay ang Israel. Yan. Totoo po ba ang Israel? May Israel po ba ngayon? Amen? Apo. Ang Israel po ay noong 70 AD nawasak po yan, disperse po sila. Pero nung after ng World War II, 1947, ang mga Hudyo ay binalik po siya ng United Nations kung sa lugar nila. At may nakatira po doon, yung po yung Palestina, pinalayas po yan, pinaalis po sila, at pinabalik po sila. At ayon po sa aking ninuno, ito po yung kwento, siya marinig, no? Kung ma-appreciate natin ang Israel. Bakit po sila binalik? Nagbotohan po kasi ang United Nations. Ibabalik ang Israel sa kanilang bansa. So, paano po, ba't po nagkaganon? Dahil ang Israel po ay sabog po yan, di ba? Iba't iba pong lugar. Meron pong mga Hudyo na tira dito sa Pilipinas. Meron po dun sa, mostly sa Europe at sa Germany. Sa Germany po ay pinapatay po sila ni Hitler, di ba? 3 million na Hudyo, walang kalaban-laban. Hindi nila ma-depensa ang sarili kasi hindi po sila isang bansa. Sila po ay community lang, mamamayan. At sabog-sabog po ang mga Hudyo, below your thousand people, ano? Bakit po kaya sila nagsabog-sabog? Anong dahilan? Bakit po kumalat sila, nawala sila sa bansa nila noong 70 AD? Tagal na po yun, noong 70 AD. Almost 2,000 years, saka lang sila nagpapit. So, kasi po, alam nila, ginalit nila ang Diyos. Imbis na bigyan kalugdan sila ng Diyos, ginalit nila ang Diyos, nagalit ang Diyos sa kanila. Alam nila, bakit nagalit ang Diyos sa kanila? Dahil hindi sila para bigyan kalugdan ng Diyos, kailangan, ano pong hinihingi ng Diyos? Sumampalataya. So, pag ginalit, gusto mong galitin ng Diyos, huwag ka sumampalataya. Ano pong ginawa ng buong Israel? Nung pinadala ng Diyos ang kanyang anak para ligtas tayo sa kasalanan, pinaniwalaan po ba siya ng Israel? Hindi po. Hindi po naniwala sa kanya ang Israel, although may ilan po naniwala. Hindi po naniwala ang buong bayang Israel, pinapako pa siya sa krus. Kaya ano po nangyari? Ginalit po nila ang Diyos. Ayun po ay nawala po sila doon sa lugar ng kanilang bayan ng Israel at sila po ay dispersed. Subalit, meron pong isang taong pinasaya niya ang Diyos. Kaya binalik sila. World War II ay nananalo po ang sa Asia, di ba? Ay nanako po ang counterpart ni Hitler ay sino ba yung emperor ng Japan, di ba? Inongkat po. Napakalakas po ng imperyo ng Hapon. At ano po nangyari? Sinako po nila ang Pilipinas at lumayas po ang kilala niya, nakaalagi si MacArthur. Ang sabi ni Douglas MacArthur, I will come back. Ano ba? I shall return. Sikat na sikat po yun. Babalik ako po yun. Ayan. Pero paano po nila natalo ang Japan? Paano po sumuko? Dahil ang Amerika naka-invento po ng atomic bomb. Hindi naalala ni atomic bomb. Isang bomba po ng pagbaksak ay buong city ay mawawasak. So, dalawang city po, Hiroshima at ano ba isa? Nagasaki. Nagasaki, Hiroshima. Dalawa po, ayaw pa rin po sumuko. Ang susunod po ay, ang babaksakan na po ng bomba ay ang Tokyo. Nandun po ng emperor. Doon na po sumuko ang Japon. Dahil po sa napakalakas na bomba, atomic bomb. At ang Amerika lang po ang merong atomic bomb.
Alam niyo po ba yung atomic bomb ay kanino galing ang formula? Sino po nagbigay ng formula sa Amerika para i-develop? German. Isa pong German na Hudyo. Ang pangalan po niya ay si Albert Einstein. Siya po ay isang Hudyo na tira sa Germany. Pero hindi po niya binigay ang formula niya kay Hitler. Bakit? Kasi pinapatay ni Hitler yung lahi niya. At nagpunta, defect po siya sa Amerika. At siyempre, binigay po niya yung formula niya sa Amerika. Isa lang po yung kahilingan niya. At nung successful po yung bomba, ano ang sabi ng Amerika kay Albert Einstein? Ano ang gusto mo? Meron na ako isang hiling. Gusto mo pera, kayamanan, babae? Ayaw niya ng babae. Ayaw niya ng may edad na. Ayaw niya ng kayamanan. Mayaman na siya eh. Si Albert Einstein. Isa lang ang hiling ko, sabi niya. Please, bring my people back to our land. Eh, ano ba yung lahi mo? I am an Israelite. I am a Jew. Kaya ang Amerika, dahil superpower, in-influence ang United Nations, botohan tayo, ibabalik natin ang Israel sa lupain nila dahil sa kahilingan ni Albert Einstein na nagbigay ng formula ng atomic bomb. Kaya nagkaroon po ng world peace after World War II, 1945. Nagbotohan po ang United Nations tie. Ibig sabihin, meron gusto, may ayaw, tie po. Ibig sabihin ng tie, balance ang botohan. No? 50-50. Para maayos po yung tie, kailangan bumoto po yung Secretary General ng United Nations. Siya po ang tiebreaker. Hindi po bumoboto yung si Secretary General. At kailangan po siyang bumoto. At nung bumoto po ang Secretary General, ang boto po niya ay for Israel to come back to the land. Amen po ba? Okay. Ang Secretary General ay si Carlos P. Romulo, Pilipinas. Kaya yung Israel, mahal na mahal po tayo. Amen po ba? Papangat po natin ang Panginoon. Ayan. Ngayon, halimbawa po ng Israel, kaya lang, ang problema lang po sa Israel, lagi nilang ginagalit ang Diyos. Hindi po natuwa ang Diyos sa kanila. Muntik na po silang pulbusin ng Diyos. At nung huling ginalit nila ang Diyos, dinisperse po sila. Pinaalis po sila doon sa kanilang lupang pangako. Sabi po sa Numbers 14, panahon po ito ni Moises. So alam niyo po si Moises, iniligtas niya, siya yung propetang ginamit ng Diyos. Tinawag ng Diyos para iligtas po ang Israel sa Egypt. Dahil inaalitin po sila. Alam niyo po yung story ng Ten Commandments. Amen po, no? Okay, nagpadala po ng plague ang Diyos, the seventh plague, hanggang pinakahuli, yung papatayin po yung panganay na anak ng mga Ehipto. Para hindi sila madamay, nagpahin po silang dugo ng tupa, at pag dinaanan po yun ng angel of death, ay hindi po sila gagalawin. So yung namatay po yung panganay na anak ni Pero, doon po sumuko si Pero, sige, lumayas na kayo, dali nyo na lahat, at umalis na kayo sa aming lupain. Pumunta na kayo doon sa inyong Diyos at sambahin nyo dyan. At nung tatawid po sila sa dagat, na-corner po sila dagat, nagbago isip ni Pero, gusto ni Pero, ay atakihin ang Israel ng mga sundalo niya. Hinabol po sila, dead end, alam niyo po yung dagat, no? So, si Moises nanalangin sa Diyos, nahati po yung dagat, tumawid sila, alam niyo na po yung istorya doon. At nung sumunod po yung mga Ehipto, ay nagsara po yung dagat. At yun po yung tinatawag na Red Sea. Ako po ay seaman, dati, seaman babae. Seaman babae. Dati po akong seaman, bumabiyahe po ako dyan sa Red Sea, sa Egypt. Tumatawid po kami dyan sa dagat na yan. Asia, papunta po ng Amerika, dadaan po yan ng, from Japan, dadaan po yan ng Mediterranean, at doon po yun sa Red Sea. At ako po ay nagkaroon ng privilege
privilege na makita ko po yung lugar. Pero hindi po ako nakababa. Nakita ko lang po, dinaanan yung po. At yun po yun, no? Nagpakita po ng himala ang Diyos. At pagtawid po doon ay sumamba po ang si Moises, ginawa po yung Ten Commandments doon sa Mount Sinai. Alam niyo po istorya. Ayan. At sabi ng Diyos, dadaling ko kayo sa promised land. Yung lupain na mayaman, saka ng lupain para managala kayo. Amen po ba? Amen. Amen. So, anong gagawin ng Israel? Maniwala sa pangako ng Diyos. Amen po ba? Manampalataya, magtiwala. Kaso, hindi po sila gano'n. Ano po nangyari? Ginalit nila ang Diyos. Paano po nila ginalit ang Diyos? Alam niyo na po, hindi sila naniwala sa pangako ng Diyos. Ito po ang talata. Numbers 14, verse 8 to 11. Sabi ng Diyos through Moises, sinabi niya sa Israel, sa magitan ni Moises, kung kalulugdan tayo, sa itong nagsasalita po nito si Moises, o pinakasabi ng Diyos, kung kalulugdan tayo ng Panginoon, kung matutuwa sa atin ang Panginoon, paano yun? Sa magitan ng pananampalataya natin sa Diyos. Ay dadalhin nga niya tayo sa lupain iyon. Ibibigay niya sa atin isang lupain na dinadaloy ng gatas at puno. Alam niyo po yung Pilipinas, yung bansa natin. Ito po yung isang bayan na dinadaloy ng gatas at puno. Masagana po ang bayang Pilipinas. Hindi po tayo dapat naghihirap. Di ba? Huwag na lang natin talakayin bakit nagkagano. Alam niyo na po yun, due to corruption po ng gobyerno. Ayan. So, panalangin na lang po natin yung ating bansa. Kung kalulugdan tayo ng Panginoon, ay dadalhin nga niya tayo sa lupain iyon at ibibigay niya sa atin isang lupain na dinadaloy ng gatas at puno. Napakaganda po ng pangako ng Diyos. Kaya na may kondisyon. Ano po ang kondisyon ng lupang pangako? Kung kalulugdan tayo ng Panginoon. Tuloy po natin sa verse 9. Tandaan po natin, ang kabaligtaran po ng kalugdan ng Diyos ay magalit ang Diyos natin. Verse 9, huwag lamang, ito na po yun, kayong maghihimagsik laban sa Panginoon. May matakot sa mga tao ng lupain iyon, kasi may nakatira po doon sa lupain. Malalaking tao, mga armado, saka meron po silang mga bakod na malalaki, na fortress. Mahirap pong pasukin. Ayan sabi ni Moises, ay pinasabi ng Panginoon, huwag lamang kayo maghimagsik laban sa Panginoon, di matakot sa mga tao. Nang lupain niyo, sapagkat sila'y parang tinapay sa atin. Ang kanyang kalinga ay dali sa kanila. Wala ang Panginoon sa kanila. At ang Panginoon ay nasa atin, kasama natin. Kaya huwag kayong matakot sa kanila. Sabi ni Moises, sila ay parang tinapay lang sa atin. In English, they are a piece of cake to us. No? Tinapay lang sila. Ibig sabihin, sa Panginoon, sisim ka niya. Napakadali lang yan. Eh, huwag kayong matakot sa kanila. So, ano po yung kabaligtaran ng kalugdan ng Diyos? Ay inisin po ang Diyos. Sa magitan po ng paghihimagsik, kawalan po ng tiwala at pananampalataya sa Diyos. So, huwag lang po nila paniwalaan yan. Hindi na po sila kakalugdan ng Diyos. Magagalit na po ang Diyos sa kanila. May inis na po ang Diyos. Ano po ang ginawa ng Israel? Sabi po sa verse 10, nanampalataya po ka sila o hindi nanampalataya? Kinalugdan ba sila ng Diyos o ginalit nila ang Diyos? Sabi po sa verse 10. Subalit, pinagbataan sila ng buong sambahayan na babatuhin sila ng mga bato. Alam niyo po si Moises, si Aaron at yung mga propeta pa, babatuhin ng Israel. Antakin niyo pagkatapos silang iligtas ng Diyos, nakita nila yung power ng Diyos. Babatuhin sila. Bakit sila babatuhin? At ang kaluwalhatian ng Panginoon ay lumitaw sa togang timpanan sa lahat ng mga anak ng Israel. Hindi na po natiis ng Diyos, bumaba na po ang Diyos.
doon sa Todang Tipanan. At bakit po bumaba ang Diyos? Dahil pinagbantaan po ng Israel ang propeta ng Diyos na si Moises at yung mga kasama niya, si Aaron, si Miriam, at iba pang mga propeta doon. Sabi ng verse 11, at sinabi ng Panginoon kay Moises, nilabas ng Panginoon yung kanyang galit. Hanggang kailan ako hahamakin ng bayang ito? At hanggang kailan sila hindi maniniwala sa akin sa kabila ng mga tanda na aking ginawa sa kanila? Ano po nagbigay galit po sa Diyos? Yung hindi nila paniniwala sa Diyos. Yung hindi sila naniwala sa Diyos at pinagtiwalaan ng Diyos at hindi nila pinaniwalaan yung pangako ng Diyos. Kaya galit na galit po ang Diyos. At dahil po rito ay lilipulin na sila ng Diyos. Psalm 78, 21 to 26. Pero dalawang verse lang po. Kaya nang marinig ng Panginoon, ito rin po yung the same scenario po yan. Ano? Kaya nang marinig ng Panginoon, siya ay napuno ng puot. Isang apoy ang nag-aalab laban sa Jacob. Ang kanyang galit naman ay lumaki laban sa Israel. Kontakin niyo po, ginalit nila ang Diyos. Alam niyo, ang Diyos ay mabait, diba? Naniniwala po kayo, ang Diyos natin ay mabuti. Mabait po ang Diyos. Wala na pong ibang tatalo sa kabaitan ng Diyos. Pero kontakin niyo, no? Kahit anong bait ng Diyos, ginalit ng Israel. Napupuno din di ba? So ang Diyos kahit napakabuti, napupuno rin siya. So yung galit niya, umapaw na, no? Nag-alam na talaga. Bakit? Sabi po sa verse 22, hindi nalugod sa kanila ang Diyos. Kabaliktaran nangyari. Pinuno nila ang Diyos ng galit. Sapagkat sa Diyos sila'y hindi nanampalataya. At sa kanyang kaligtasan, sila'y nagtiwala. Pinakita na ng Diyos sa kanila yung kapangyarihan niya, hindi pa rin nagtiwala. Hindi pa rin nanampalataya. So, paano po bigyan ang kalugdan ang Diyos? Manampalataya po tayo sa Kanya. Magtiwala po tayo sa Kanya. Alam niyo po yung tiwala o trust sa Diyos. Yung bilib na bilib ka sa Diyos. Totoo siya, tunay siya. Pag sinabi niya, I trust in you. Sabihin ng trust, pananampalataya, alam niyo pa rin, pinapaubaya niyo yung sarili niyo doon sa inyong pinagtitiwalaan. Para sinasabi niya, ikaw na ang bahala. Yun po yung pananampalataya. Verse 22. Hindi po sila nanampalataya sa Diyos. Hindi po sila nagtiwala sa Diyos para sa kanilang kaligtasan. Psalm 78, verse 32. Sa kabila ng lahat ng ito, anong lahat ng ito? Yung kung pinakita kapangyarihan ng Diyos. Sa kabila ng lahat ng ito, ay patuloy pa rin silang nagkasala. Sa kabila ng kanyang mga kababalaghan, ay hindi sila sumampalataya. Kaya masamang-masama po ang loob ng Diyos. Parang sinasabi ng siguro, kung kayo po yun, walang utang na loob. Matapos kitang tulungan, tinraidor mo pa ako. Hindi ka pa naniwala sa akin, hindi ka nagtiwala sa akin. At sa iba ka ba nagtiwala? Imbis na ang Israel ay matakot sa Diyos, mas natakot pa sila doon sa mga nakatira. Kaya hindi sila naniniwala sa Diyos na kayang lipulin yung mga nakatira doon at sila yung papalit. Doon sa lupang pangako. Sa 106, verse 19 to 25. Hindi sila nanampalataya sa Diyos. Kanina na ibinigay yung pananampalataya nila. Ito. Sa 106, 19 to 25. Sila'y gumawa sa Horeb ng guya at sumamba sa larawang hinulma. Guya, ito po yung batang baka. Gumawa po siya ng gintong baka. Diba? Yun po yung sinumba nila.
Ganito nila ipinagpalit ang kaluwalhatian sa wangis ng baka na kumakain ng damo. Verse 21, nalimutan nila ang Diyos, ang kanilang tagapagligtas, na gumawa ng mga dakilang bagay sa Ehipto. Kahanga-hanga, verse 22, kahanga-hanga mga gawa sa lupain ng Ham, at kakilakilabot na mga bagay sa dagat na puna o yung Red Sea, nung tumawid sila. Verse 23, kaya sinabi niya sa kanyang lilipulin sila. Papatayin na sila ng Diyos. Biro nyo na ang Diyos napuno nila ng galit. Magtakay nyo, napakabuti na ng Diyos. Ang Diyos, pinakamahaba ang pasensya. Pero napupuno rin, binalit ng Israel. Sabi sa verse 23, kaya sinabi niya sa kanyang lilipulin sila, kung si Moises na kanyang hirang ay hindi umarap sa kanya sa bitak upang pawingin ang kanyang puot, napuksain sila. Buti na lang si Moises, ano ba tawag dito, nakiusap. Kung papatayin mo sila, nakakahiya sa ibang mga bayan. O, yung bang kahihiyan sa pangalan ng Panginoon. Sabi rin ni Moises, kung papatayin mo sila, sama mo na ako. Ang galing ng, parang napanood ko na yun sa sa mga nobela, yung gano'n. Kaya napawi ang galit ng Diyos. Pero pinarusahan pa rin sila. Verse 24, kanilang hinamak ang lupaing maganda. Yamang wala silang pananampalataya sa pangako niya. Hindi sila nagtiwala, hindi sila naniwala sa Diyos. Doon sa pangako. Sila'y nagmaktol sa mga torda nila at ang tinig ng Panginoon ay hindi nila sinunod. Yung verse 35. Sila'y nagmaktol sa mga torda nila at ang tinig ng Panginoon ay hindi nila sinunod. So hindi nila sinunod yung salita ng Panginoon. Dahil hindi sila, bakit hindi sinunod? Dahil hindi sila nagtitiwala sa Diyos, hindi sila naniniwala sa Diyos. Alam niyo ba, meron pong mga tao siguro na kahit anong pakitang gilas niya sa inyo, mainit ang dugo niya. Wala, pakita ka na lang yan, kilala ko yan. Hindi yan mapagkakatiwalaan. Walang yan tao yan. Tetrado rin tayo yan. Hindi yan mapagkakatiwalaan. Hindi, ang tawag dito, hindi siya, walang integridad yung tao na yan. Kaya hindi ako naniniwala dyan. Parang ganun po yung trato ng Israel sa Diyos. Kaya ang Diyos, kahit anong pakitang gila sa kanila, hindi pa rin sila nananampalataya. Bakit? Kasi hindi sila nagtitiwala doon mismo sa karakter ng Diyos. Sa tunay na Diyos, hindi mo mismo sila nagtitiwala. Hindi sila naniniwala. Okay lang siguro yun doon sa mga politician na nangangako. Pero alam na natin yung karakter nila, kurakot yung tao nila. Tapos kumandidato ulit. Kahit anong salita niya, nagbigay ng pera sa mga tao. Pakitang gila siya, hindi na tayo maniniwala. Kasi anong kilala natin yung pagkatao. Kaya ang baliktad dito sa Israel. Yung dapat nakilala nila na karakter ng Diyos ay totoo ito'y tunay. Yung pa yung hindi nila pinaniwalaan. At ang pinaniwalaan nila ay yung gintong baka na ginawa nila. Doon sila nagtiwala, doon yun ang sinamba nila. Kaya ginali talaga nila ang Diyos. Buti na lang si Moises ay pinakinggan ng Diyos. Pero yung buong lahi na yon, hindi po namatay po lahat yon, hindi po nakapasok sa lupang pangako. Nadamay si Moises kasama. Ang sumunod, ang nakapasok na po yun, yung generation ni Joshua, yun po yung mga anak nila. Sumunod na lahi. Kaya yung generation na yon ay namatay po muna yun. About 40 years, nandun sila sa disyerto muna. Hanggang mamatay po yung lahi na yon, yung mga anak po nila, yung next generation, yun po ang nakapasok. Sa pamumuno na po ni Joshua. Yan. Dapat po gagawin ng Diyos, magbibigay uli ng lahi sa lahi ni Moises. May iba, hindi na si Jacob kay Moises na, pero nakiusap.
si Moises. At the expense na kasama siyang hindi papasok sa lupang pangako. Yan. So pagpupulay na tanong, bilang mga anak ng Diyos, dapat po ba tayong mamuhay na kinalulugdan ng Diyos? At nagbibigay lugod tayo sa Diyos? Sa lupa, dito sa lupa, ng lubos-lubos at wagas? Amen po ba? Paano pong paraan? Sa magitan ng pananampalataya. Ibig sabihin, at tayo nagtitiwala, naniniwala tayo sa Diyos. Buong buo. Kahit anong sabihin ng Diyos, gagawin natin dahil siya ito. Kahit di natin naintindihan kung bakit niya inutos yun. Pero gagawin natin dahil may tiwala tayo sa Kanya. So, ang punot dulo, mga kapatid, yung pananampalataya ang gagaling talaga sa puso. Tinitingnan ng hindi sa puso na tayo may tiwala at may paniniwala sa Kanya. At hindi tayo nag-aalina. So, we trust God buong buo. Kaya yung awit ni Sister kanina, yung po yung awit ng buong buo yung pagtitiwala at pagmamahal sa Diyos. Saan siya lang. Amen po ba? Ayan. Kaya lang, hindi pa po tayo. Tapos, hayaan niyo na kasi minsan lang po ako magsalita rito. Hindi po madalas kasi nag-iipon pa si Brother Lynn ng pang-love gift sa akin. Kasi malaki po yung aking love gift. Kumpara sa doktor, mataas po kong sumingil. Kaya, siguro nakapag-ipon na to, kaya tinawagan ng pastor, nakapag-ipon na ako ng love gift mo. Isang buwan kong inipon to, kaya pwede ka na magsalita. Kaya, tuloy yun ang Panginoon. So, sabi po ng 1 Thessalonians 4:1, katapos-tapusan, mga kapatid, hinihiling namin sa inyo at nakikiusap kami sa Panginoong Yesus. Yamang natutunan ninyo sa amin kung paano kayo dapat lumakad at magbigay lugod sa Diyos na tulad ng inyong ginagawa ay gayon ang dapat ninyong gawin at higit. So ano po yung goal natin sa ating buhay dito sa lupa? Pasayahin ng Diyos. Bigyang lugod ang Diyos. Nung nakilala niyo po ba ang Diyos, nalugod po ba kayo? Natuwa ba kayo? Sinabi niyo ba sa Diyos, Panginoon, kinalulugod kitang makilala. Di ba? Yung salitang Tagalog na, kinalulugod kita. At ang Diyos naman ay kinalulugdan din kita. Amen po ba? Ayan. Paano dapat na mamuhay na kinalulugdan ng Diyos ang isang tao na tinubos na at kinaringganap ng Panginoon? Hebrew 11:6, basahin ko po mali. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Sapagkat ang sinumang lumalapit sa Kanya ay dapat sumasampalataya na may Diyos. Dapat yung Diyos natin, siya yun. Alam mo kung sino siya. Siya ang Diyos ng Israel. Siya ang Diyos na nagsugo sa Kanyang anak na ang Panginoong ating Panginoong Jesus. At siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Romans 1:16-17. Paano po tayo mamumuhay bilang mga anak ng Diyos? Sabi po sa verse 16, sapagkat hindi ko pinahiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Una sa Hudyo, gayon din sa Grego. Sa Ebanghelyo, si Jesus, di ba, yung namatay siya para sa ating mga kasalanan, nilibinak ng buhay muli ay sa Hudyo. Kayo po kayo nagtitiwala sa ating Panginoong Jesus na tinubos niya ngayon. Amen? At siya po ay Diyos, anak ng Diyos, na buhay muli sa ikatlong araw. At ngayon po'y nakaluklok siya sa kanan ng Ama. Amen? Nakabalik na po siya. So kung kayo po'y sumasampalataya, ang Diyos po'y nalulugod sa inyo at kayo po ay tinubos na niya. Ano pa yung pinanampalataya natin sa Diyos na siya ay ang tagapagligtas at ating kaligtasan pinagkatiwala natin sa Kanya. Amen? Okay, hindi na po tayo pupunta sa impyerno. Meron na po tayong eternal life. Bakit? Dahil nagtitiwala tayo sa Kanya. Dahil naniniwala tayo sa Kanya, sa Panginoon Jesus, na binayaran na niya ating mga kasalanan. Kaya ang pananampalataya, hindi po yan nakasentro sa atin. Yan po ay nakasentro doon sa ating pinagtitiwalaan. Kaya kung ang Diyos po ay scammer, kahit anong lalim ng iyong paniniwala, hindi po totoo.
Kung hindi po totoo yung pinaniniwalaan natin, na-scam po tayo. Kung si Kristo hindi po nabuhay muli, fake pala siya, fake. Kahit anong tawag dito, tindi ng ating paniniwala sa Diyos. Baliwala po yun. Bakit? Kasi yung pinaniwalaan mo hindi totoo. So saan po nakasalala yung pananampalataya? Doon po sa pinagtitiwalaan mo, hindi sa iyo. Amen po ba? Pero lang naman natin, hindi scammer ang Panginoon. Talagang si Jesus ay nag-exist. Siya ay dumating dito 2,000 years ago. Binayaran niya ating mga kasalanan, tinubos na po tayo. At binigyan niya tayo ng eternal life. Kaya sabi po sa Romans 1:16, di ba? Ano po ang kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan? Yung ebanghelyo. Ano pong ginawa natin sa ebanghelyo? Mabuting balita, pinaniwalaan po natin. Sinampalatayaan, pinagtiwalaan po natin. Amen po ba? Yeah. Sapagkat, sabi sa verse 17, dito ang katwiran ng Diyos ay nahayag. Mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Anong simula ng pamumuhay ng tao? Pananampalataya. Nagsimula po tayo sa pananampalataya, naligtas po tayo. Saan po tayo magwawakas? Magtutuloy-tuloy sa pananampalataya. Actually, walang wakas yan. From beginning to end, tuloy-tuloy po yan. Kaya ano po ang sabi ng kasulatan? Kaya nang nasusulat, ngunit ang taong matuwid, sino po yung taong matuwid? Ito na po yung mga iniligtas ng Diyos. Ginawa na po na tayong matuwid. Naintindihan niyo po kayo? Inari ka ng ganap ng Diyos, tinuring ka na ng Diyos na walang kasalanan. At saan napunta yung kasalanan mo? Kagagawa ko lang kanina. Di ba? May gagawin ka pa bukas na kasalanan. Di ba? Isa, di pa natin nasadya, o bis kinasadya mo, di mo napigilan. Pero inari ka pang matuwid ng Diyos. Bakit? Nasaan na punta yung kasalanan mo? Kay Kristo. Di ba? Ano bang ginawa mo? Pinaniwalaan mo, pinagtiwalaan mo si Kristo na kinuha na niya yung kasalanan at siya namatay para sa'yo. Amen po ba? Nasa puso. Kaya yung kaligtasan mo, nagsimula nung nagpakinggan mo yung Ebanghelyo. At ngayon, ikaw ay matuwid na, inari ka ng matuwid ng Diyos. Paano ka mabubuhay ngayon? Paano ka magpapatuloy? Sabi po ng Biblia, verse 17, ngunit ang taong matuwid ay, paano ngayon tayo mabubuhay? Mabubuhay sa magitan ng pananampalataya. So anong gagawin natin ngayon once we are born again na? Tinatawag ka na, nilinis ka na ng Diyos. Mamuhay ka sa pananampalataya. Ano yung pananampalataya? Bigyan mo ng kalugdan ng Diyos. Magtiwala sa Kanya. At sa magitan nito, ay mapapasaya mo ang Diyos. At pag ang Diyos napasaya mo, sabi sa iyo 11:6, nagbibigay siya ng freebies. Ano ba yan? Gantimpala. Gantimpala. Kaya, purihin ang Panginoon. Bigyan ko lang po kayo ng halimbawa ng taong namuhay sa pananampalataya. Dalawa lang po. Hebrew chapter 11, verse 4 to 6. At ito na po yung huling talata. Dito na po ako magtatapos. Sa Hebrew 11, 4 to 6. Kasi baka kanina bad example, di ba? Ito good example. Sabi po sa verse 4. Sa pananampalataya si Abel. Kilala niyo si Abel? Ito yung pangalawang lalaki na anak ni Adan, Eva. Ang panganay ay si Cain. Ayan. Ito yung pinatay ni Cain, di ba? Sa inggit at selos. Sa pananampalataya, si Abel ay nag-aalay sa Diyos ng higit na dakilang handog kaysa kay Cain. Sa pamamagitan nito, ano nung nito, ng pananampalataya, siya ay si Abela, pinuri bilang matuwid. At ang Diyos ang nagpatotoo sa magitan ng pagtanggap sa kanyang mga kaloob. Kaso pinatay siya ni Cain. Patay na siya, gayon may nagsasalita pa sa magitan ng kanyang pananampalataya. Kaya kahit patay na si Abel, yung pananampalataya niya, buhay pa. Nagtutuloy-tuloy. Ganong katindi po yung pananampalataya. Kaya yung pananampalataya, kahit sa kabilang buhay, patuloy po tayo nagtitiwala
at naniniwala sa Diyos. Amen po ba? Hindi po titigil yun. From start to end, wala pong katapusan. Actually, faith at tuloy-tuloy po yun. Faith to faith. Pananampalataya. At dahil po si Abel ay nagtitiwala sa Diyos, nananampalataya sa Diyos, bilib na bilib siya sa Diyos, hangang-hanga siya sa Diyos. Dahil kinwento ni Adan, kahit na tayo nagkasala, anak, ang Diyos napakabuti. Tayo lang ang nakagawa ng mali. Kami lang nanay mo. Ang Diyos, nilikha niya lahat, binigay niya lahat sa atin. Nung nandun pa kami sa paradise, walang kahirap-hirap. Kaso pinalayas tayo na dapat na kasi sinuway natin siya. Sinuway namin siya. At si Abel, dahil po doon sa kwento ng kanyang mga magulang, nakilala niya ang Diyos, na ang Diyos ay matuwid, mabuti, karapat-dapat lang yung parusang ginawa sa kanila. Pero dahil doon, inari siyang matuwid ng Diyos. Dahil si Abel ay nagtiwala sa Diyos, nagpuri sa Diyos. Yun lang, pinatay siya ni Cain. Pero, nagpatuloy pa rin yung kanyang pananampalataya. Hinalugdan po siya. Dahil siya ay nagtiwala sa Diyos. Dahil si Abel po, yung hihain po niya, dahil na siya nagtitiwala sa Diyos, alam niyo po, ano siya, pastor siya. Yung pinakamagandang hayop niya, alaga, matupa, inalay niya sa Panginoon. Yung pinakamataba, pinakamalusog, inalay po niya. Dahil nagtitiwala siya, nagpupuri siya sa Diyos, kilala niya ang Diyos, at tiwalang-tiwala siya sa Diyos, bilib na bilib siya sa Diyos. Kaya po, hinain niya yung pinakamataba. Kapaligtaran po ni Cain, si Cain, bakit po naghain ng, ano po siya, farmer? Alam niya, inain niya yung mga, ano ba, reject. Yung mga maliliit ang bunga, hindi ba maliit to? Kaya mga nabubulok na. Lukat, susunugin lang naman ito. Tira-tira, yan. Bakit? Kasi, in the first place, si Cain hindi naman naniniwala sa Diyos. Para naman siya tiwala sa Diyos, pakibang tao lang yan. Kasi si Abel naghain, ako rin maghain. So, hindi tinanggap. Kasi nakita nila yung tatay nila naghain sa Diyos. Hindi tinanggap ng Diyos. Siguro ang Diyos tinutupok niya ng apoy. Di ba? Hindi tinupok ng apoy yung hain nila. Kaya, nainggit siya, tinanggap. At si Abel, alam niya na magseselos yung kapatid niya. Hindi niya tinignan niya. Kahit patay na ko ng kapatid ko, ito pa rin ang gagawin ko. Siguro sabi ni Cain sa akin lang, ba't yung mataba ang ihahain mo, susunugin lang, sayang yan. Diba? Kainin natin yan mamaya. Susunugin lang yan eh. Kahit alam niya ang gano'n, ang kapatid niya, pinili pa rin niya, kahit magagalit yung kapatid niya, yung kuya niya sa kanya. Kaya hindi niya sinunod yung kuya niya. Kahit alam niya, magalit ko, makapatayin ako dito, kahit na magalit sa akin. Huwag lang ang Diyos ang magalit sa akin. Amen? So kahit na magalit yung kapitbahay niya, huwag lang ang Diyos. Huwag niya mong gagalitin ang Diyos. Magalit na nga yung asawa niyo sa inyo. Huwag lang ang Diyos magalit sa inyo. Diba? Ayan. Ito naman isa. Verse 5. Sa pananampalataya si Enoch. Kilala niyo si Enoch. Ayan, apo siya ni Adan. Si Enoch. Lolo siya ni Noah. Ayan, si Enoch. Sa pananampalataya, si Enoch ay dinilang paitaas at hindi na niya naranasan ang kamatayan. Hindi na siya natagpuan sapagkat siya ay kinuha ng Diyos. Sapagkat bago siya dinilang paitaas, pinatotohanan na ang Diyos ay nalugod sa kanya. Ito, baligtad naman. Dahil sa pananampalataya, natuwa naman ang Diyos sa kanya. Ano naman ang ginawa ng Diyos sa kanya? Hindi na siya nakaranas mamatay. Kaya yung St. Peter nalugi. Hindi niya nagamit yung St. Peter niya. Kasi, dahil transferable naman yata, kinuha siya Panginoon diretso sa langit. Dinala siya kanya. Bakit? Dahil sa tuwa ng Diyos, alam mo ng Diyos pag natuwa, magbibigyan din pa natin.
Yan. Bilang siya pareho ni Abel. Ang kantipala ng Diyos kay Abel, yung pananampalataya niya, tinangkap niya yung handog dahil sa pananampalataya ni Abel. At kahit tapat tinatay siya, hindi natakot si Abel na kahit patayin ako, magalit ka na, huwag lang ang Diyos sa ating magalit. Ay yung pananampalataya niya namumusa pa rin. Buhay pa rin. Nagpapatuloy pa rin. Si Enoch, dinala ng Diyos sa taas sapagkat pinatotohanan na ang Diyos ay nalugod sa kanya. Paano po nalugod? Sa pananampalataya. Hindi naman ni Enoch. Buong buhay ni Enoch, hindi po siya nag-waver. Ibig sabihin, minuto, segundo, hindi po nawawala yung pananampalataya sa Diyos. Hindi po yung nanampalataya ngayon, mamaya, totoo kaya ang Diyos. Tapos bukas, ay, totoo. Mamaya, wala na naman tiwala sa Diyos, hindi naman totoo ito siguro. Kaya, nagdududa. So, hindi po nagduda. All throughout si Enoch, walang pagdududa. Totoo ang Diyos, buhay ang Diyos. Mahal ako ng Diyos. Nagtitiwala ako sa Diyos. Amen po ba? Ha? Ang Diyos, huwag niyan intindihin yung gantimpala, pero ang Diyos po, na nadugod sa atin ng Diyos dahil sa ating pananampalataya sa Kanya. Mga kapatid, pag natuwa ang Diyos, mayroon po siyang surprise. Amen? Ayan. Ako po may testimony, pero hindi ko na po, share sa inyo mga kumababa. Verse 6, ito po ang conclusion. Dito po natin kinuha yung verse natin. At kung walang pananampalataya, ang conclusion ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Sa ating pagbubulay, sa pagtatapos. Kaya nga ang pananampalataya ay pagbibigay lugod sa ating Diyos. At ito ang pamumuhay na dapat sa mga anak ng Diyos ay lakaran. Tayo ay lumakad ng lubos-lubos na pagtitiwala at paniniwala at pananampalataya sa Diyos lamang at wala na. Amen po ba? Amen. Parapakan po natin ang Panginoon. Tayo po ay salamat po aming Amang Diyos sa langit. Binigyan po kami ng pagkakataon mapakinggan ang iyong mabuting balita. At dahil po dito kami sa pantay at tiwala sa iyo, sa ilangan po namin pinagkakatiwala ang aming buong kaligtasan. Salamat po, tinubos mo na kami at binayaran at pinatawad ang aming mga kasalanan. At inari mo kaming ganap sa oras na ito. Kaya nga po, Panginoon, kami mamumuhay patuloy na nagbibigay kaluguran sa iyo. Nagbibigay kasiyahan sa iyo sa aming pagpapatuloy ng aming pananampalataya at pagtitiwala sa iyo lamang, walang pagdududa na ikaw ay tunay na Diyos at wala na pong iba. Sa iyo lamang kami nagtitiwala. Sa iyo lamang namin binibigay ang aming lubos-lubos na paniniwala sa magitan ng iyong mga salita na ito ay tunay at totoo. Salamat po sa pangalan ng Panginoon, Yesu Cristo. Amen. Para po natin sa Panginoon. God bless you po. Magsitayo po tayo. Muli po natin awitin ang aawit sa sayaw. Muli taong yari. Ikaw, Yahweh,
ang iyong pag-ibig ay mananatili. Aawit sa sayaw, luwalhati, mapalapag sisigaw, nagkapilain, nag-umabog sa piling mo, ang gagalakan sa puso ko. Ngayon ay naman, Panginoon, yes Lord. Wika o Yahweh, wika o Yahweh, kay mabuti, kay mabuti, iyong pag-ibig, iyong pag-ibig, ay mananatili, mananatili. Wika o Yahweh, wika o Yahweh, kay mabuti, kay mabuti, iyong pag-ibig, ang iyong pag-ibig ay mananatili. Aawit sa sayaw, luwalhati, mapalapag sisigaw, nagkakilain, nag-uumabog sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko. Ngayon ay Panginoon, manatili, mapalapag sisigaw, nagkakilain, nag-uumabog sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko. Ngayon naman, aawit sa sayaw, luwalhati, mapalapag sisigaw, nagkakilain, nag-uumabog sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko. Ngayon naman, Panginoon. Yes, Lord, ikaw, Yahweh. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Yes, Lord. Palakpakan po natin ulit ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Ayan, pwede na po tayo ulit maupo. At i-welcome ko po ulit ang ating bagong bisita na si... Ano pong pangalan, Kuya? Pangalan niyo po? Ayan, si Brother Noel. Welcome po sa JTCS Church. Sino po nag-invite sa inyo? Si Nanay Remy pala. Ayan. Maraming salamat po sa pagpunta. Sana po sa next Sunday, makapunta po ulit kayo. Ayan, welcome po ulit. Ayan po, may narinata po tayo. Wait lang po. Wait lang po. Maraming salamat.